Christmas. Kasi celebrate tayo lang, nun niya Christmas, basta Christmas, wala naman Christmas. Basta kayo lang niya ako, wala naman. So nga, yung bagali, mami tatay, kasi sa kanya medyo dapat din eh. Namuan. Knowledge mo about Christmas. Ba't niya ako din pa rin. Isa ko punta pa rin. Agawan nyo group 1 na yun, ibabaling kayo. Intro. Practice lang na yan. Ang sangit MC. Ibang pagdiriwang dito. Si Kalsake. Hahanap-hanapin mo. Walang katulad dito ang Pasko. Lagi mo na maiisip Kakaniting nga na sila'y nandito sana. Sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko kayo'y naririto. Kahit na malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa iyo. Ba't ako matugot? Araw ng Pasko. Di mo makita Ako pa'y nakita. ang ngiti sa labi ng bawat isa. Alam namin hindi nais malayo. Pasko Pinoy pa rin sa ating puso. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana. Sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. Jingle bells, jingle all the way. Babayin kayo. Pasangit mo kasi na Sige, Garot. Message naman. Sarunod tayo mag-apot inspirational message. Yay! Yay! Ate, kaya mo tagahinas di ko. Saan naman yung madimang nga pang Christmas din? Sige, okay lang. One. Basta nga bayad di 500. Family talk. Masento na eh. I will motivate you. Sabay gabasa din ni Ate Mel. Ala, sige, same here. Dapat ako tugunin. Nagkakantya na mali. Sumagana kay tatakit. Okay. Good afternoon, Hermana Joy. Good afternoon. Una po sa lahat. Una po sa lahat ay bumabati ako ng malamig at magandang hapon. Mainit na ngayon. Wala pa ako para i-share ang masakit at masarap ang buhay bilang isang OFW tulad ko. Masakit kasi malayo ako sa mga mahal ko sa buhay. Masarap kasi alam kong may silbi ako sa mundo. At katuwa na
problema at nabibigay kong pangangailangan ng pamilya ko. Ayos lang nagdulog kaya. Sige. 2010, Pagsarningan. nagtrabaho ako sa bansang Singapore at doon ko napatunayan na kasama ko ang Diyos sa bawat oras. Kasi first time kong malayo sa pamilya ko, lalo na sa mag-ama ko. At ang masama, hindi ako sinuwerte sa employer ko. Ilang araw pa lang, gusto ko nang umuwi ng Pinas. Pero nagtiis ako kasi wala kaming pambili ng gatas ng anak ko at kailangan niyang mabuhay. At kumapit lang ako sa taas, kahit na ang daming luha, kumatak. Kapag yung tagkatawa kayo na dagsahe. Sa mga mata ko, at labis na pangungulila sa pamilya ko. Hanggang umabot ako ng 10 buwan sa pagkatrabaho ko, desisyon akong tumakas. Tumakas at umuwi na lang ng Pinas para makasama ang pamilya ko. Thanks God kasi ginabayan niya ako hanggang sa nakauwi. At dahil sa kahirapan ng buhay, lumalaki ang anak ko at dumadami ang gastusin at pangangailangan namin. Kaya nagdesisyon ulit ako na pumunta sa bansang Malaysia. At ganun pa rin na hindi ako sinunod sa amo ko. Nagtiis ako hanggang umabot ako ng 2 buwan at sigad lang ang kinapitan ko para makaalis sa impyernong bahay na yun. Hanggang sa nakauwi ulit ako at dahil sa sama ng ugali ng amo, pinabayaran niya ang lahat ng gastos nila. At dahil doon, nagkabaon-baon kami sa utang. Minsan nawalan na ako ng tiwala at pag-asa na kung bakit kami pinaparusahan ng Diyos. Pero andun pa rin sa isip ko na siguro may mas maganda pang plano ang Diyos sa amin at sa buhay namin. Hanggang sa pinalad akong makapunta rito at binigyan ng mabait na amo. At sinabi ko sa sarili ko na dito ako mag-uumpisa at gagawin ko ang lahat para makabayad na kami sa mga taong magkautangan namin. At hindi na rin kami mapapahiyang umutang ng sardinas sa tindahan ng kapitbahay. At mabibigay ko ang lahat ng gusto ng anak ko. At mabibigyan ko siya ng magandang buhay. Kaya kahit anumang pagsubok dumating sa buhay namin, ay masaya at matatag kong maharapin kasi alam kong kasama ko ang Diyos. At hindi kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin ito kayang lutasin. Kaya malakas ang loob ko na harapin ang lahat ng bagay at pagsubok na dumarating sa aming buhay. At ngayon, napapasalamat ako sa Diyos kasi unti-unti na rin kaming nakakaahon sa hirap ng buhay meron kami dati. At lalo pa ako kakapit sa Kanya at hindi ako bibitaw. Kasi si God ang lakas at sandigan ko. At lubos akong nagpapasalamat kasi kahit alam kong marami akong nagawang kasalanan sa Kanya at alam kong pasaway ako bilang anak niya, pero hindi niya kailanman pinabayaan at ganun din ang mga mahal ko sa buhay. Minsan nahihirapan at nawawalan din ako ng pag-asa pero hindi ako nawalan. Kailangan pa yung tissue paper Hindi ako manilili. nawalan ng pag-asa. At hindi nawala sa isip ko na habang may buhay may pag-asa. At huwag natin hayaan lamunin tayo ng galit at problema. Minsan aminin ko, galit ako sa mundo, sa mga taong nakapaligid sa akin. Pero wala silang kasalanan. Kundi sa sarili ko lang din nagmumula ang problema. Kaya minsan, Nagsusurdo kayo, B. natuto akong maging mahinahon kasi ang sarili ko lang din ang kawawa. Sa sakit lang ang puso, dibdib at ulo ko. At natuto din akong magpakumbaba at magpatawad at humingi ng tawad. Sa lahat, kaya para sa akin, magaan ang problema at buhay. Basta maniwala lang tayong mahal tayo ng Diyos. At nagpapasalamat din ako sa inyong lahat kasi kayo ang naging pamilya at nagbibigay sa akin ng lakas ng loob upang maging matatag. Walang Minsan nakikita yung down na walang sa anuman. sarili ko. Pero pinipilit kong tumayo at maging malakas na hanapin ang hamon ng buhay. Kasi alam kong marami kayong nagmamahal sa akin. Kaya wag tayo mawalan ng pag-asa. Kapit lang tayo sa Diyos. At sana bigyan tayo ng mahabang buhay, lakas ng loob, at lakas ng pangangatawan para magampanan natin ang ating tungkulin dito sa ibabaw ng lupa. Muli, maraming salamat sa Diyos sa lahat ng biyayang pinagkaloob niya sa akin at sa pamilya ko. At maraming salamat din po kung nakikinig. Muli, binabati ko kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Mabuhay tayong lahat. Yay! Sa anin